All right, so let's proceed. So what you are seeing on the screen right now is the SolidWorks. Pag binuksan niyo siya, ito yung makikita ninyo. So what I'm using right now is SolidWorks 2021. I don't have yet the latest, pero rest assured na kakaunti lang naman yung updates dyan. Hindi naman sobrang dami ng updates ng SolidWorks every year release. So minsan, nag-update lang sila just to fix some bugs. So like like other software, so pag binuksan niyo siya, meron siyang file, view, tools. We have here the home, new, yan. What we hear on the right is more on the log into the SolidWorks portal. We have here the help kung meron kayong gustong malaman dito. So meron din dito mga tutorials, pero those are just the basic. Then we have here the palette or design palette with the toolbox library, and we have the file explorer, etc. So later on, I'm going to share to you kung ano yung mga features natin sa SolidWorks. So iisa-isahin natin siya sa mga susunod na session. So this is just the overview. So SolidWorks is a tool, parametric design tool, meaning all the features, all the parts, all the assemblies that you're going to create here is being controlled by the dimension or parameters. So, sa design kasi meron tayong tinatawag na design parameters. So, if you are going to create something like a cube, so ang pinaka-design parameters yan, ano yung X, ano yung Y, ano yung Z. Gano'n siya kahaba, gano'n siya kalapad, at gano'n siya katangkad. So, if we're going to apply it here on SolidWorks, so anything that has dimension, pwede mo siyang gawin sa SolidWorks. So, we have three environment sa SolidWorks. So, if you click this new, palalabas sa inyo ay tatlong option. We have here the part, we have here the assembly, and we have here the drawing. Yan. So ang una kong ipapakita sa inyo ay part. So yun, nag-open lang ako. Yan, naghang lang yung SolidWorks ko. Sige, bubuksan ko ulit. Naku, corrupted yata yung file ko. Shucks. Wait lang ah.
Okay. So, bubukas na lang ako ng part dito. Yan. So, this is one example of a part file. This is one part so this is one part that I created on Word na ang function nito ay just a mounting plate. You are going to mount something here. Yan. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga tinitingnan sa part. So sa part environment, so we are on the part environment. Ang makikita nyo dito ay itong mga 3D commands na to. So we have extrude, revolve, yan, etc. So lahat yan magagamit mo sa part level. And meron din ditong sketch dito sa upper left. Parang AutoCAD lang, pero this time, wala kayong command na gagawin. Wala kayong itatype na L. Click lang na click. Yun. So on the left side, so this is what they're calling feature manager tree. So tinatawag siyang feature manager tree kasi para daw puno na from dito hanggang dyan. Yan. So you will notice na lahat yung mga feature na yan ay sequentially arranged. Yan. So papakita ko sa inyo kung bakit siya sequential mo. So yan. Idadrag ko lang to pataas. Yan. So nung yung designer nitong pyesa na to, ang una niyang ginawa, nagawa siya ng sketch. Na yung sketch may ganitong dimension, 243 mm by 380 mm. Tapos, nag-create siya ng extrude base. So this is one good feature of SolidWorks. You will be able to check the history. You will be able to roll back it in a way na kung may edit ka, may ilalagay ka, yan, naglagay siya ng butas, naglagay siya ng butas para sa tornilyo, naglagay siya ng clearance hole, etc. So one good thing here in SolidWorks is that pag in-click nyo to, tapos ni-right click nyo, you have feature properties, makikita nyo kung sino yung gumawa ng feature. So in this case, ang gumawa niyan ay si R. Wong and kinreate siya noong 2014. That was 12 years ago, right? Then, pero siya ay na-modify noong 2020. So this is what I'm telling you a while ago na pwedeng makita ni SolidWorks. So halimbawa magkokopyahan kayo. Kinopy mo lang tong file na to tapos nilagyan mo ng bagong link tapos ipinasa nyo sa akin. So malalaman ko ngayon kung kayo ay nangopya lang. You might ask, Sir, paano kung halimbawa nakigamit ako ng laptop? Sure. Pero meron niyang timestamp. May timestamp yan. 2015 yan. So kung mangyayari, magkaiba naman yung timestamp nyo, sure. At saka yung arrangement ba. Pwede kasi nga gawin ninyo, ang ginawa nung naggawa nito, gumawa ng bloke, tapos naglagay ng cutout dito, nag-extrude cut siya pababa. Pero pwede naman ang gawin ninyo, pagbaliktadin nyo, pwede mo naman butas muna. Ayun. So, pwede kasi nga nangyari dyan, after nyan, saka siya nag-hole. Nagbutas muna, tapos saka siya nag-cut. Yan. Yan yung maganda sa SolidWorks. You can rearrange the features according to your will.
So, ang isa pang maganda sa SolidWorks unlike sa AutoCAD, let's say meron kang mga feature na gusto mong alisin or itago. So, ang ginagawa dito, pwede mong i-select yung feature. So, this is cut extrude number 42. Pwede niyong i-right click yan, tapos i-click-click nyo itong suppress. Mawawala na yun. So, may mga cases kasi na the customer is asking you, "Uy, remove the engraving. I don't want the engraving." So, you can have that here. So, kahit hindi nyo siya burahin, nandiyan lang siya. Paano kung magbago yung isip ng client natin? Sabihin ng client natin, "Hey, can you please return the engraving?" Ayan, yan na yan. So, that is for the part. So, ang in-emphasize ko lang dito, ito yung mga features natin for 3D. Ito yung mga features natin for sketch. Then, we have here the evaluate tool or yung pag-measure. Maganda kasi dito, pag kinik mo yung measure, tapos sinelect mo yan, tapos kinik mo yung measure, meron siyang ibibigay na value. Naghang lang. Wait lang. Ako, naghang na naman. Pabihira. Ay, may open lang ako. So, going back here, kung halimbawa gusto niyo siyang i-measure, halimbawa yan, select nyo lang yan, then i-click nyo yung measure. So, sa measure, pag yung sinelect ninyo, you will be able to have the area and the perimeter. Tulad yan, measure, area and perimeter. Pag mas properties, select nyo lang yan. So, lalabas agad dyan yung pinaka-centroid niya na nasa dito sa gitna. And you will have here the mass of 15.31 pounds. So, ganyan ka-powerful si SolidWorks unlike kay AutoCAD. So, dito naman naka-declare kung anong material siya. So, it is stainless 304. Okay. So, yan yung sa part. So, moving forward, ito naman yung assembly. So, kung mapapansin niyo sa assembly, ang mga nakalagay naman dito sa Feature Manager 3 ay mga components naman niya. Yan. So, ito yung pwede mong buksan yung mga component niya from time to time. Yan. So, can we add assembly on other assembly? Yes. So, makikita nyo sa icon na nandito, pag may nakita kayong color blue, hindi ko na ma-zoom yan. Assembly yan. Then, pag nakita nyo to na walang blue, part yan. Part file yan. So, you can add assembly on other assembly. Ganun ka lupit si SolidWorks, no? Kung kaya mo maglagay ng assembly sa isa pang assembly.
So for the environment, so iba yung kanyang mga features. So meron tayong edit component, insert from the name itself. Pwede kang maglagay ng component dyan. Ayan. Pero syempre, hindi na natin lalagyan yan. So for the mate, you are going from the name itself. So it's more on combine. Then meron tayong mga pattern dito, smart fasteners, etc. I-explain ko naman yun sa inyo isa-isa. Then meron tayong tinatawag na configuration. So sa configuration, you can select na merong view na ito lang yung lalabas. So wala yung iba. Then meron namang pag-default na lahat nandyan. Yun. So meron din tayo ditong evaluate. So it's more on interference detection, clearance verification, hole alignment, etc. So, and I'm not sure whether I could share this with you kasi masyado na itong advanced. However, yan, pinapakita ko lang talaga sa inyo. Then we have design study. Kung gusto nyo mag-sign relate, pwede rin. So that's for the assembly itself. Yan. Then lastly, last environment na ipapakita ko sa inyo, just to have an overview, is the drawing. So ang maganda kasi sa drawing ng SolidWorks, kahit basta nakagawa ka na ng model, nakagawa ka na ng 3D model or ng assembly, pwede mo na siyang gawing drawing. Pakita ko sa inyo. Wait, drawing. So let's say yan. May papel tayo dyan, no? Then, let's say ito. Ito ay naka-part model to, di ba? Pupunta tayo dito, click window and click draw. So ang gagawin natin, paano natin ipapasok dito yung drawing? So click the model view. Then ito yung isa. Then yan. We have top view, side view, front view pala. Yan. So yan na yun. So let me just adjust the dimension. So, 'di ba, pag drawing, akala natin magdo-drawing ka uli. Pero dahil na model mo na siya, i-insert mo na lang siya dito. Pero hindi mo siya pwedeng iikot kasi nga nakalagay na siya sa papel. So, ang mga ginagawa lagi dito, meron tayong mga projected view. So, yan, automatic siyang ganyan. Pino-project niya yung nasa taas. Sa baba. Yan. Then, yung right side niya, pwede nyo rin i-project dyan. Pero ituturo ko naman sa inyo yung mga features niya. Pinapakita ko lang ngayon. And if you will have the dimension, so just annotation, pag the drawing, annotation yan, click smart dimension from here to here. So it's 243. Kanina, buksan natin itong part file. Kung susukatin mo mula dito, ayan, ito 243 din. So nag-match siya. Nag-match siya. So ang scale niya nakalagay naman dito 1:5. Yun. So click smart dimension again, just have from here to here. So it's 380. Tapos, control tab na lang ang gawin nyo kung lilipat kayo ng environment. So ito ay 380 din. So basta nakagawa kayo ng model, maganda yung model nyo, hindi na dapat kayo mahirapan sa drawing. So, paano naman sir kung assembly naman? Pwede mo rin ilagay ang assembly dito. So smart drawing, model view. Then ito, maglagay tayo halimbawa nito.
to assembly to. Ayan. Pwedeng mag-projected view. Yan. So imagine kung sa AutoCAD, mano-mano mo siyang gagawin, mano-mano mong i-drawing yan isa-isa. Dito, basta may 3D ka, automatic na yung gene-generate sa drawing. Then, ang annotation dito, so we have here the note. So pwede kayong maglagay ng note. Note ganyan. Pwede ring maglagay ng mga weld, surface finish, geometric tolerance. Pero, wala pa kayo doon. Dahil kayo ay nasa second year level pa lang, so basic engineering sciences pa lang yung natatakal nyo. So, hindi rin worth it na i-share ko sa inyo lahat. Pero pinapakita ko lang sa inyo yung mga features niya. So, what we have here, the sketch, yan, sheet format, etc. So far, may questions pa kayo? So, again, SolidWorks do have three environment. We have the part, we have the assembly, and we have the drawing. So, do you have any questions doon sa pinakita kong overview? Wala. Yan. So, wrap up ko lang. So, as I've discussed the syllabus, so wala tayong written exam. It's more on assessment. Please make sure na naka-install ang SolidWorks sa inyo. Huwag nyo nang gawan nyo na ng paraan para matutunan nyo naman tong SolidWorks. Kung sa AutoCAD medyo hindi natin siya nakuha, dito sa SolidWorks, try natin gawa ng paraan dahil ito nga ay dedicated talaga sa mechanical. Ang civil hindi nagamit nito. Architect hindi nagamit nito. Atin talaga tong tool na to. So that's that. Then dito nga sa SolidWorks, share ko lang yung mga features, yung environment natin, magkakaiba sila. Magkakaiba ng options yung tatlo. So sa part, ganito yung itsura niya. Tapos sa assembly, iba din. Then iba din sa drawing. Do you have any questions, clarifications about the requirements, rules? So if wala na, so I'm going to dismiss you and let's meet face to face next week. So hopefully majority of you guys will be able to bring their own laptop na may SolidWorks. So we were going to have discussion at the same time, practice ng modeling. So yun lang. So, all right. Wala nang question. I will let you go na.